Nagmungkahi ang ilang mambabatas na mga katangiang dapat na katangian at sino ang maring pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Si Melales Mora sa detalye. There's politics and there's personal, and we only wish the Vice President nothing but the best, and we wish her always the best of luck in all the endeavors and in her service to the Filipino people. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng administrasyon at sa kanyang mga posisyon bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng NTF-ELCAC. Ayon sa House Speaker, nirerespeto niya ang naging pasya ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa rin itinuturing ni Romualdez ang Vice Presidente bilang miyembro ng oposisyon kahit para sa iba, hudyat ang kanyang pagbibitiw na siya na umano ang magiging leader ng oposisyon. Well, I guess that's Mr. Harry Roque's statement, but I guess we'll have to just hear it from the VP if and when the time comes for her to make statements or to make any policy, or statements on policies of the national government. Ang iba pang mambabatas may mungkahi naman hinggil sa nabakanting posisyon sa DepEd. Si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda iginiit na maaaring pagpilian para rito sina Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera at ang pinuno ng isang educational foundation na si Milwida Guevara. Ayon kay Salceda, malaki na ang naiambag ng dalawang personalidad sa larangan ng edukasyon, kaya't makabubuti kung isa sa kanila ang mapipili ng presidente. Habang para naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi naman kailangang sikat basta't may kahangahangang track record bilang isang pampublikong guro. Sa ngayon naman, habang nakasinidiya adjournment ang Kongreso, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagdinig sa Kamara tulad ng isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa mga issue sa isang universidad sa Surigao del Norte. Hinggil sa isyong pangkalusugan, nagpasalamat naman ang liderato ng Kamara sa PhilHealth gayon din sa Department of Health sa kanilang pag-aproba sa pagtataas ng tulong pinansyal para sa mga dialysis patient na malaking bagay para sa ating mga kababayan. We are so happy, na yung PhilHealth, the DOH are supportive, kaya ang dami natin mga kapwa natin mga Pilipino, our kidney patients na may ailments, di ba? Nangangailangan itong tulong, kaya nagpapasalamat talaga tayo. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.